ay dumako po sa pagbabasa po ng salita ng Diyos na kung saan ito po yung ating revelasyon ngayon at nawa ay hindi lang po tayo makapakinig kundi atin pong itong i-apply isabuhay sa ating mga buhay. Nang sa ganon, magkaroon ito po ng bunga at bunga ito ng pagbabago. Amen. Sabi po diyan, makipagbukas po kayo diyan sa Matthew chapter 16 verse 26. So yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon. Praise God. So sabi po dito sa Matthew 16:26, "For what will it profit a man if he gains the whole world and profits his soul? Or what shall a man give in return for his soul?" Sabi po diyan sa Tagalog, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng kanyang salita. Father God in heaven, we thank you so much for all the things you have done for us. Salamat po, Panginoon, sapagkat isa na kami sa mga pinili mo, tinubos mo, kung bakit kami naririto ngayon sa iyong templo, upang patuloy kaming mapunuan ng salita mo, mapunuan kami ng pagtuturo mo. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kang manguna po sa amin sa mga oras pong ito. Nandito po ang aking buhay, ang aking sarili, hinahain ko bilang buhay na hain. Hinahandog ko po sa iyo upang magamit mo po ako para sa iyong kapurihan. Gamitin mo po ang buhay na ito, na magkaroon ito bilang maging alulod sa bawat isa na mayroong tenga na nakikinig sa mga oras na ito sa buong kongregasyon. At patuloy ko po na pinapasilwan ng iyong makapangyarihang dugo ang lahat na bahagi ng lugar na ito, mula sa ulihan, sa unahan, sa kanan at sa kaliwa, sa kalagitnaan, maging yung kanilang mga puso, Panginoon, patuloy mo itong i-connect sa iyo, Panginoon. Maging yung kanilang pandinig, ibukas mo po ito sa pakikinig, yung kanilang paningin, buksan mo ang kanilang paningin upang mahayag sa kanilang mga buhay ang mga pangitaing espiritual. Makita nila, O Diyos, ang mga bagay na gusto mong ipakita sa kanila. At mula sa oras na ito, aking inaalisan ng bisa, kapangyarihan, ang kawalan ng pagtitiwala sa iyo, ang pag-alinlangan, ang kawalan ng interes sa pakikinig, espiritu ng antok, lumayas ka sa buhay ng kongregasyon at pumunta ka sa walang hanggang kadaliman ngayon din, in Jesus' name. At gawin mo po silang masigla, gawin mo po silang magalak, habang sila'y nakaupo, nakikinig sa mensahe mo. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito'y ibinabalik ko sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Ano ba? Gaano ba kahalaga ang isang kaluluwa? Amen? Praise God. The value of a soul. So, sa tingin nyo, may halaga ba ang isang kaluluwa? Sino dito yung mayroong kaluluwa? Taas ang kamay. Ayan, lahat tayo may kaluluwa. So kapag hindi kayo tumaas ng kamay, ibig sabihin wala na kayong kaluluwa. Amen po ba? So, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Amen. So sabi nga, ulitin ko muli ang ating binasa na salita ng Diyos. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao? Ang kanyang buhay. Amen? So, alam niyo po ba na ang salitang ito na ibinigay sa atin ngayon ng ating Panginoon, ito po ay nagpapahiwatig na kung saan ang isang nag-iisang kaluluwa, amen po ba, ay napakahalaga, katumbas ng alingmang bagay dito sa lahat ng dako, sa lahat ng daigdig.
Amen po? Lo. This is a worth more than the entire world, and no amount of earthly wealth can be exchanged for it. Sabi nga, walang singhalaga. Kahit buong kayamanan sa buong mundo, hindi mapapantayan ang isang kaluluwa ng isang tao. Dapat mong malaman yan, kapatid. Kahit buong kayamanan ng buong sansinukob or buong daigdig, hindi mapapantayan yung halaga mo sa paningin ng Diyos. Amen po ba? So sabi nga, bakit gaanon na lang kalalim ang panawagan ng ating Panginoon na lahat tayo na naririto dito sa loob ng building na ito, lahat, maging yung nasa labas, we must evaluate our life priorities. So, isang malalim na panawagan ng Diyos sa atin na lahat tayo dapat evaluate natin yung mga priority ng buhay natin. Ano ba ang priority mo? Matapos mong mapakinggan ang kahalagahan ng huling paghuhukom, na kung saan tayo ay haharap na sa hukom na walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang amang nasa langit, na doon tayo ihuhukuman sa lahat na ating mga ginawa. Ngayon, mapapakinggan mo gaano ka kahalaga sa paningin ng Diyos as a soul, as a person with a soul. Bilang isang tao na mayroong kaluluwa, gaano ka ba kahalaga sa paningin ng Diyos? Amen po ba? Hello? Ipinapakita sa atin dito sa ating pag-aaral na ang mga temporary na bagay, na tagumpay, amen po ba? Ay wala itong halaga kumpara sa halaga ng isang kaluluwa na magbabalik loob sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So lagi nating tatandaan na sa ating pag-aaral ngayon ay bibigyan natin ng katuturan or bibigyan natin ng kahulugan. Mayroon tayong makikitang tatlong bahagi na bagay na makikita natin dito sa mensaheng ito. Bagamat ito'y payak, pero napakahalaga na maintindihan natin, mapahalagahan natin ang salitang ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit ang kapalit nito, pagkapahamak ng kanyang kaluluwa. Amen po ba? There are 3 things na dapat nating bigyan ng pansin sa oras na ito. Una, yung ilusyon natin sa mundong ito. Sino ba dito yung mga nag-iilusyon? Pag sinabing ilusyon, guni-guni. Nangangarap, mga pangarap. Amen po ba? Ano ba yung guni-guni mo patungkol sa mundong ito? Siguro, ang isa sa mga nasa isip ng mga tao na walang pagpapahalaga sa kanilang kaluluwa, dapat marami akong maipon habang ako'y nagtatrabaho. Tama naman yun. Pero lagi mong tatandaan, habang ikay nagtatrabaho, ilagay mo sa tamang direksyon ang buhay mo. Kasi kahit na anong ganda ng trabaho mo, kahit gaano kalaki ng sweldo mo, kapag ikaw ay hindi mo pinahalagahan ang kaluluwa mo. Sabi nga, lahat na maiipon mo, lahat na kikitain mo, hindi mapapantayan ang halaga mo sa paningin ng Diyos. Amen po ba? So, bibigyan natin ng katuturan. Ito nga, isa sa 3 bagay na nakita ko dito sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. It is the illusion of the world na kung saan, sabi nga, guni-guni ng mundo. Ano bang ibig sabihin nito? Yung makamtan man natin ang buong sanlibutan. Amen? Kaya nga, sabi diyan sa ating binasa sa Matthew 16:26, it says that
The result or consequence of this is losing or forfeiting one's soul. Kapag pinahalagahan natin ang lahat ng mga naririto sa mundo, amen, ano ba ang nakapaloob sa mundong ito? This represent fleshly desire, yung mga makalamang pagnanasa, temporal success, yung mga pansamantalang tagumpay. Ano pa ba? Yung katanyagan or prestige and material accumulation or yung pag-iimbak ng material na bagay na wala namang halaga sa paningin ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Dapat natin yan na makita na walang kahulugan yan, walang kabuluhan yan kapag dumating tayo. Kapag iniharap natin ang ating mga buhay sa harapan ng Diyos. Marami diyan, ginugol niya ang kanyang buhay mula pa edad 22 years old. Kalimitan ngayon ang mga tao, 22 years old, nagtatapos ng kolehiyo, at the age of 23, kumikita na siya sa kanyang pagtatrabaho. Amen po ba? So, nagpapasimula ng pag-imbak. Nagpapasimula ng pag-ipon. Dumating ang panahon, tumanda siya sa kanyang pagtatrabaho. Inabot siya ng 50 years in service to the world. Amen po ba? Ano ang nangyari? Hindi inaasahan. Sabi ng Panginoon, ngayong araw na ito o ngayong gabing ito, ikaw na marami nang naimbak na kayamanan sa mundo, kukunin ko na ang iyong buhay. Ano ang nangyari? Kanino niya naiwan yung kanyang pinag-ipunan sa 50 years in service sa mundo? Baliwala, di ba? Wala siyang nadala kahit ano. Amen po? Kaya pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos na huwag tayong huwag nating masyadong i-focus yung ating pag-iimbak sa mga mga kawalang kabuluhang bagay sa mundong ito. Sa halip, mag-imbak tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin upang tayo ay lumago, upang tayo ay magkaroon ng tamang direksyon nang sa ganon dumating man ang Panginoon at tayo'y haharap sa kanyang paghuhukom. Mayroon tayong maipipresent at makikita niya doon sa kanyang aklat ng buhay. May record siya doon. Ikaw, marami kang natanim na kayamanan sa langit. Kaya ikaw ay wini-welcome kita. Pumasok ka sa trono, sa kanan ng trono ng aking Ama. Amen? Hello? May natutunan po ba tayo? Praise God. At nakapaloob sa sanlibutan ay yung panlilinlang sa lahat ng mga pagmamay-ari, the deception of ownership, na kung saan, even if one could possess and enjoy every single worldly treasure, it is inherently limited by time. Anong ibig sabihin yung mga panlilinlang? Mga panlilinlang na pag sinabi mo, ay itong malaki na itong na bahay akin to, ay itong ang kapangyarihan, yung laging dayok-dok sa kapangyarihan, yung dayok-dok sa kayamanan, lahat yan, ay akin yan lahat. Akin yan, wala naman sila dyan na itulong, ako lang mismo. Amen po ba? Sabi nga, ang mga bagay na yan ay mayroong mga pansamantalang halaga sa mundong ito. Amen po ba? Kaya dapat natin na makita yung ating mga sarili, huwag natin din masyadong pahalagahan. Amen? Kahit na sa buhay na ito, kahit simple lang ang buhay mo, kapag mayroong kang nakikita sa sarili mo, at alam mo naman yan, na pwede mo nga maiwan, maipamana sa iyong pamilya kapag ikaw ay haharap sa hukuman ng Diyos. Dapat huwag mo laging sasabihin na iyo yan. Sapagkat kahit na yung mga pag-iiwanan mo, iiwan din nila yan. Amen po ba? Hello? Hello? Nandyan pa po ba kayo? Kaya ano ang resulta nito? Magkakaroon ito ng yung matindi natin na pagkukup-kup ng mga bagay na ito ng pansamantala. Ano ang mangyayari?
binigyan tayo ng babala ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, Jesus warns that pursuing worldly gain at the expense of one's spiritual health ultimately leads to a net loss. Ang sabi ng Panginoon, paalala sa atin, kapag tayo nagpapatuloy na makamit natin yung mga bagay na walang kabuluhan o mga bagay na pansamantala, kapalit ng mga spiritual na bagay, ano ang mangyayari? Magre-resulta o magdadala ito po sa atin sa kung saan pagkalugi. Pag sinabing net loss, gaining everything the world offers but losing your soul is the worst bad business deal you could ever deal. Sabi nga, magdadala ito sa atin sana, nagsisikap ka na maganda yung business mo. Pero anong mangyayari? Yung ginagawa mo, pagpapalago mo sa business mo, ito naman yung magdadala sa'yo sa kapahamakan ng buhay mo. Amen po. Hello? May natutunan po ba? Praise the Lord. So, mula doon sa tatlong bagay na nakita ko sa talata na ibinigay sa atin ng Diyos, punta naman tayo sa pangalawang mahalagang bagay na dapat nating matutunan ngayon. Ito ay walang iba, kundi yung the valuation. O ano ito sa Tagalog? Yung pagpapahalaga, yung pagpapahalaga sa atin ng Panginoon. Amen? Ano ang sabi dito? Sabi nga, priceless soul. Ibig sabihin, yung hindi mababayaran, cannot be paid for. So, yung ating kaluluwa ay hindi yan mababayaran. Cannot be equated. Ibig sabihin, hindi rin matutumbasan. Ang ating mga kaluluwa, ano ang ibig pang sabihin? Isa pa. Hallelujah. Incomparable. Walang kapantay. Kaya dapat mong malaman ngayon na ikaw sa harapan ng Diyos, ang kaluluwa mo ay hindi mapapantayan, hindi mababayaran, at hindi ito matutumbasan. Amen. So ganun ka kahalaga sa harapan ng Diyos. Minsan sinasabi natin, mahal pa kaya ako ni Lord? Buhay kaya ang Diyos? Nakikita niya kaya ang sitwasyon ko ngayon? Yes, hindi lahat na bagay na pinagdadaanan ng isang tao, hindi nalilingid sa Panginoon. Whether iyan ay negative or pagsubok, o either naman iyan ay pagtatagumpay, walang nalilihim sa Panginoon. Lahat iyan ay nakikita ng Diyos. Amen po ba? Kahit na yung lahat na pagdidesisyon mo sa buhay mo, kita yan ng Panginoon. Kahit yung pagbibigay mo, kita yan ng Panginoon. Kaya minsan sinasabi natin, ay hindi naman kita ni pastor, hindi naman kita ng aking si leader, hindi naman kita ng aking kasister, ka-brother. Ito lang muna yung ibibigay ko ngayon. Without your knowing, ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Kahit na marami kayo dyan na nakaupo, lahat tayo dito, hayag na hayag sa paningin ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi nakatingin kung sino ka ngayon. Kung bakit dyan sa inyong kinaupuan, hindi rin natin nalalaman, mayroon dyan na may pinag-aralan, mayroon dyan na mayroong mga trabaho, mayroon namang mga walang trabaho, mayroon namang walang pinag-aralan. Pero sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Amen? At dahil ang kanyang paningin nasa lahat ng dako, hindi rin sa kanya alintana kung ano ang kasuotan mo ngayon. Kung gaano kalaki ang suot mong alahas ngayon sa iyong leeg, sa iyong kamay, sa iyong paa. Dahil nakapokus ang mata ng Panginoon, ang kanyang paningin ay sa ating kaloob-looban. Kumusta ba ang ating mga puso ngayon? Mayroon ba tayong puso na magalak ngayon? Mayroon ba tayong pusong matanggapin?
Mayroon ba tayong pusong punong-puno ng hinanakit? At mayroon ba tayong pusong nagagalit dahil sa kanyang napapakinggan na mensahe ng Diyos? Yung mga magagalitin, yung mga na nagngingit-ngit, sila lang naman ito yung mga walang pagsunod. Am right? Kasi kung ikaw ay sumusunod, hindi ka dapat nagagalit sa mensahe ng Diyos. Hindi ka dapat nagkakaroon ng grieving spirit sa nagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. I can sense that. Nararamdaman ko yan. Na bagamat kayo nakatingin dito sa unahan, yung puso nyo, bakit? Ang sakit naman ng mensahe ngayon. Oo nga, salita ng Diyos masakit. Ang salita ng Diyos, nagtuturo yan, nagpapaalala yan, nagkikere yan, nagtutuwid yan. Kaya kung ikaw ay nandoon sa antas ng pagsuhay, now is the time for you to renew your mind. Baguhin mo yung isip mo. Kung ikaw wala kang ibang inisip, kundi ang magnakaw, nakaw na hindi iyo pag-aari ng Diyos, baguhin mo ang mindset mo. Hindi ka mawawalan sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa iyo. I can sense that. Nararamdaman ko yan. Hello? Are you there? Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos. So makikita natin kung gaano tayo pinahalagahan ng Panginoon. The valuation or forfeiting the soul, it shows that worth or importance to an object. Formal process of assessing or estimating the monetary value of an asset. Ibig sabihin, yung pagpapahalaga natin, kung paano pinapahalagahan yung mga kaluluwa, kung ang Diyos wala siyang inisip, kundi pahalagahan tayo. Tayo naman, wala naman tayong ibang inisip, kundi magnakaw, mandaya, sumuhay. Tandaan natin, ang consequence ng pagsuhay ay nahalintulad sa pangkabuuan na kawalan. Evaluate mo ang sarili mo. Bakit ba hanggang sa ngayon, you're still suffering? Yes, we are all suffering right now. Pero mayroon tayong mga kanya kung bakit tayo nagsasuffer, kung bakit tayo mayroon mga pinagdadaan ng pagsubok, kawalan, sakit at karamdaman. It's because mayroon tayong kanyang mga sitwasyon, kanya-kanyang sitwasyon sa buhay. Like us, as leader, as your pastor, as leading the ministry. So we need to suffer everything sa loob ng simbahan. Pinagdadaanan namin. Dumadanas kami ng kawalan, dumadanas kami ng kapayakan financially. Amen? It's because of the kingdom of God. Bakit kami dumadanas ng kawalan ng financial? It's because of this kingdom. Kingdom of God ito eh. Kaharian ng Diyos ito. So sa kaharian ng Diyos, maraming mga pangangailangan. That's the result of your teasing your tithes in offering. Kasi kung hindi ninyo ninanakaw yung mga nakabahagi sa Panginoon, dapat hindi naman naghihirap ang ministry. It's because your commitment is such and very important to the kingdom of God. Sasabihin nyo, hindi naman niyang kailangan, makakababa ba si Jesus para gastusin yung ikapo ko? Ikaw na yung pinakakawawang tao sa mundo kapag yan ang pananaw mo. The reason why, kung bakit tayo naging tapat sa Diyos, kung bakit natin ibinibigay yung commitment natin, it's because of this kingdom. Kaharian ng Diyos, maraming pangangailangan. Si Lord nandun sa trono niya. Pero yung kanyang kaharian nandito, ang daming pangangailangan. Yung bayad sa building, yung bayad sa, bakit kayo naging at is ngayon? It's because of that electric funds. Sa tingin nyo, gumagastos ba yan? Yes.
Sa panahon na kayo'y nauuhaw, literally, there is water, overflowing of water. But I'd like to remind you that every drop counts. Pahalagaan nyo yan. Bawat bagay na nakikita nyo dyan sa lamesa, dapat pahalagahan nyo yan. Yung baso, lahat yan pahalagahan nyo. Kapag kumuha ka ng isang pirasong baso, dapat yan na lahat yung maging gamit mo hanggang sa matapos na maghiwa-hiwalay tayo. Sa ganong paraan, makakatulong ka sa amin. Bakit? Inagastusan yan. May mga kapatid na nagkukumit dyan. Amen po? So dapat yung ating mga pananaw, yung ating mga ulirat ngayon, dapat bukas yan sa lahat ng bagay. Panginoon, kung paano mo pala ko pinahalagahan bilang isang kaluluwa sa harapan mo, dapat pahalagahan ko rin ang nakapaloob sa iyong kaharian. Dapat pahalagahan ko rin, Lord, patuloy mo, dapat ang prayer nyo, prayer ng positibo, Lord. Patuloy mo akong pagpalain, Lord. Patuloy mong pagpalain yung trabaho ko nang sa ganun, pag tumaas yung kinikita ako, maging kasangkapan ako sa kaharian mo. Sapagkat malaki ang pangailangan sa aming ministry of Diyos. Hindi yung panalangin mo, nako, katapusan na naman. Katapusan ba ngayon? Right, katapusan. Ngayon pa lang iniisip na nila. Mayroong nag-iisip ngayon. Siguro tama na yung 100. Ilalagay ko sa mula sa sahod ko. Para hindi mahalata nila, pastor, ilalagay ko ito sa pledge. Wow. You're cheating. Tingnan mo ang katabi nyo. Kapag ikaw, kapatid, malalim ang discernment mo ng banal na espiritu, makikita mo kung ang katabi mo ngayon ay tapat. Gising ba ang lahat? Amen. Pinapaalala lang sa atin ng Espiritu ng Diyos. Yung lahat na ginagawa nating pagsuhay ay ang katumbas niyan, isang consequences na kung saan ang katumbas niyan, kawalan ng lahat sa buhay mo, pati kaluluwa mo. Amen? Praise God. Mabuti po ba ang Diyos? So dapat makita natin dito, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, makita natin lagi yung image ng Panginoon. Amen. Kasi kapag ikaw ay nandoon sa pinupuspos ka ng kanyang kagalakan, the image of God is in you. Amen. Kasi ang Panginoon ay magalak. Hindi siya nakasimangot. Hindi siya nagagalit sa mensahe. Amen ba? Amen. Hello. Sabi nga, the soul is the immaterial or eternal part of humanity that links us directly to the Creator. Ayan. Baka mamaya sabihin mo, ano kaya yung kaluluwa na sinasabi ni nanay? Hindi ko pa naunawan. Sino dito nakaunawa kung ano yung kaluluwa? Sabi nga, it is an eternal or it is an immaterial, eternal part of humanity that link us directly to the Creator. Kaya kung wala kang kaluluwa, hindi ka makakalink sa ating manlilikha. I'm glad that we all are here, mayroon tayong kaluluwa. May kaluluwa ba kayo? Siguraduhin yung kaluluwa nyo talaga ay nandyan. Kasi baka mamaya, nandun pa sa bahay, natutulog pa. Amen po ba? Praise God. Ang kaluluwa ay hindi ito material. Walang hanggang bahagi ng sangkatauhan na nag-uugnay sa atin ng direkta sa lumikha. Yan. Hindi yan material na bagay yung ating kaluluwa. Yan yung nagliling sa atin between us in our God, the Creator, na siyang naglikha sa ating lahat. Kung bakit tayo nabubuhay ngayon, humihinga, nakaupo, nakikinig, yung iba tulog. May tulog ba? Praise the Lord. Yan. So, pinag-usapan natin ngayon na ang patungkol sa kahalagahan natin sa harapan ng Diyos. Ngayon, ano naman yung supreme worth? So, hinahalin tulad ng Panginoon na tayo ay mayroon tayong sukdulang halaga sa paningin niya. This is a highest level of value. So, nagbigay si Jesus Christ ng walang hanggang halaga sa ating mga kaluluwa.
ipinakita nito para sa Diyos ang buhay ng espiritu ng tao ay higit na mahalaga kaysa kahit anong kayamanan o material na bagay sa mundong ito. Amen po ba? Ngayon, nakita nyo kung gaano tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. Ipapakita ko naman sa iyo, papaunawa ko naman sa inyo kung gaano kasakit yung damage na mangyayari kapag ang buhay natin, pinabayaan natin, hindi natin may ugnay sa Kanya. It implies the tragedy of forfeit or yung trahedya ng pagkawala. Kapag hindi mo pinahalagahan ang buhay mo sa harapan ng Diyos, kapag hindi ka sumunod, anong mangyayari? Magkakaroon ka ng trahedya sa buhay mo na habang buhay mong pagsisisihan. Sana sumunod na lang ako noon pa. Sana noon pa hindi na ako nagnakaw ng sa ganun, hindi ako nakaranas ng consequence sa buhay ko. Yung kapahamakan ng mga nasira. Amen? Hello? Makikita natin na mapapahamak yung kaluluwa. Alam mo, akala mo natutuwa ka sa hindi mo paging totoo sa harapan ng Diyos. Yan ay nagpapatunay ng iyong kasiraan sa harapan ng Diyos. You'll never see the kingdom of God. Amen? Hindi ka makakaranas. Hindi mo mararanasan ang trono na inilaan sa iyo ng Diyos doon sa kanyang amang nasa langit. Kapag nanatili ka diyan sa pagsuhay. Amen po ba? Titingnan natin yung loss na or yung damage ng iyong pagsuhay. It implies that a person can lose their own soul through neglect, misplaced priorities, or sinful living. Makakaranas ka ng trahedya ng pagkapahamak na walang hanggan na kung saan sa pamamagitan ng ng pagbabaliwala mo, may napakinggan ka pero hindi mo sinusunod. May napakinggan ka dito pag tumatayo, ibigay mo ng buong-buo ang iyong ikasampung bahagi sa bahay ng Diyos. Pero, anong ginagawa mo? Tama na ito, wala pa nga sa 1/8. Amen? Ang 10%, pag hinati mo ito, gaano kaya kahalaga yung binibigay mo sa templo ng Panginoon? Why we are always talking about this? It's because we want you to be faithful. We want you to be true in the eyes of God. Kasi maraming mga tao, kahit sabihin mo pa 20 years na mananampalataya, hindi sigurado ng kanilang buhay. Hindi sigurado yan ng kanilang buhay na patutunguhan. Akala nila pumupunta sila sa simbahan, magandang kasuotan. Okay na yon. Nag-o-offering ng 100, okay na yon. Pero dapat sa kabila ng magandang ating mga kasuotan, papunta tayo sa templo ng Panginoon, dapat yung ating kaloob-looban ayos sa paningin ng Diyos, naka-align, naka-direct sa kalooban ng Diyos. Nang sa kanon, pag ibinaba niya ang kanyang kapangyarihan, isa ka sa mahagip ng kagalakan. Kung bakit tayo nakakaranas ng kagaanan ng buhay, it's because yung puso natin bukas sa pandinig. Bukas sa pananaw na kung saan mula doon, napagtanto mo na mula sa iyong pagsuhay, nandirito ka ngayon sa antas, susunod na po ako, Panginoon, dahil ayaw ko nang makaranas ng walang hanggang pagkasira ng buhay ko at kaluluwa sa harapan mo. Amen? Hello? Nandyan pa po ba tayo? Ayan. So, ilagay natin sa tama yung ating mga prioridad at yung ating pamumuhay bilang isang mga tagasunod ni Kristo. Sa bawat pamumuhay natin, dapat hindi lang kayo nagiging mabait, hindi lang kayo nagtutupa-tupahan pag nandito sa loob ng simbahan. Dapat hanggang sa labas, dapat tupa pa rin kayo. Yung iba kasi, dito sa loob tupa, paglabas kambing. Hi, are you there? Itama natin ang buhay natin. Ito na yung time. Alam niyo po ba kung bakit lagi tayo nagpapaalala ng pagbabago? It's because ayaw naman namin na kayo ay mahulog pa mula sa kamay ng Diyos. Nandirito na kayo sa isang tulda na kung saan lahat ng mga naririto ay sumusunod. Kahit mula sa doon sa maliit na bagay.
Ngayon, kung kayo man na nandiriyan, hindi sumusunod, it's your choice. Kasi pinipili nyo ang sumuhay kaysa sumunod. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah! So, lagi nating tatandaan na sa bawat sitwasyon ng buhay natin, lagi yan na mayroong pagtutuwid. Kasi kapag walang nagtutuwid sa atin, makikita natin sa bandang huli, nako, kung alam ko lang, kaya maraming kung. Yung iba, marami, kahit na mayroon na napakinggan, ayaw pa rin sumunod. Bakit? Kung. Marami kasi silang kung sa buhay. Pero alam niyo po ba, kung ngayon palang sumusunod, tinatama na natin ang buhay natin. Darating ang panahon habang tayo'y sumusunod, mas lalong inaayos ng Diyos yung ating buhay hanggang sa marating natin. Yung puso, makuha natin ang puso ng Diyos. Hanggat ikay ay sumusuhay, kapatid, hindi mo makukuha ang puso ng Diyos. I swear. Amen? Paano ba makuha ang puso ng Diyos? Amen? Minsan sa pagkakataon ng buhay natin, even though we are a pastor, Lord, kinakapa ko yung puso ko. Panginoon, nakuha ko ba ang heart mo? Pag sinabi ko, Lord, ilagay mo ang puso mo sa puso ko. Magbibigay ngayon si Lord ng mga sitwasyon na kung saan, kapag ikay nasa laman, parang hindi mo magawa. Pero dahil sabi mo, kapag hiningi natin ang puso ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng isang senaryo sa buhay na ipagagawa sa atin. Amen? Hello? Kaya sikapin natin na laging nakukuha natin ang puso ng Panginoon. Kasi ang puso ng Diyos ay compassionate. Tanungin mo ang katabi mo, are you compassionate? Sabi mo, ay, ewan ko sa'yo. Yung mga magkatabi dyan na mga magpartner, ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. Amen ba? Hello? Nandyan pa po ba kayo? Gising pa po ba ang lahat? Amen. So, lagi nating tatandaan na ang Panginoon ay laging nakatingin sa atin. Praise God. So, mula doon sa tatlong bagay na pinakita sa atin ng Diyos, punta na tayo ngayon sa number 3. Yan, na kung saan ito na yung evaluation. Na kung saan susuriin natin yung buhay natin kung maging kalugod-lugod ba tayo sa harapan ng Diyos. Ito yung evaluation of our soul that, sabi nga, what shall a man give in return? So, kapag di ba tayo, di ba, you remember yung post ko, sabi ko, Lord, napapangiti ba kita? Ngayon, evaluate mo rin ang sarili mo, Lord, ano kaya ang maibibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa? Ito na yung evaluation sa buhay natin, Lord, ano ba yung maibabalik ko sa'yo? Sa buhay na nilalakaran ko ngayon bilang kapalit ng aking kaluluwa. Tutugunin ka ngayon ng Panginoon, anak, kahit na anong gawin mo, kahit na marami kang naipon sa bangko, kahit malaki ang bahay mo, hindi yan mapapantayan ang pag-ibig ko sa'yo. Amen? Hello? Laging mag-evaluate. Evaluation sa ating mga kaluluwa. Sanlibutan at mawalan siya ng kanya yung mga bagay na makasanlibutan, pero ang kapalit nun ay ang kaluluwa natin ay na kay Kristo naman. Amen po ba? So, pagdating doon sa ating pag-i-evaluate, sa ating pagsusuri, ano yung makikita natin kapag sinuri ba tayo ngayon ng Panginoon? Ano ba yung makikita sa atin ng Diyos? Or kapag ikaw ay nandun sa pagsuhay, ano ang mapapala mo? Ito yung sinasabi ko na, irrecoverable loss. Pag sinabing irrecoverable, di ba yung recover? Yung mapapanauli. Sabi nga, kapag tayo ay na-evaluate ng Lord yung ating buhay at natagpuan tayo na nasa pagsuhay, magkakaroon tayo ng hindi na marirecover na kawalan. Hindi na maibabalik. Kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang gawin mong pagtsatsaga, hindi mo na maibalik ang kaluluwa mo kapag iyan ay napahamak na at nawala ka na
sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Once the soul is lost, there is nothing in this universe, no amount of money, power, or achievement that can buy it back or redeem. Yan. Kapag daw ang ating kaluluwa ay nawala sa mundong ibabaw na ito, hindi ito, kahit nagaano man kalaki ng inyong mga naipon, kapangyarihan at katanyagan, hindi nito mabibili o hindi natin maipapanauling muli ang ating kaluluwa kapag nawala ito sa atin. Amen? Kaya yung iba sa atin, puspos sila ng kaemosyonalan kapag nawawalan, kapag may namamatayan. Siguraduhin natin kapag mayroong namatay sa ating mga mahal sa buhay, dapat totoo yung buhay nila. Dapat sigurado kayo na ang buhay nila ay na kay Kristo. Amen? Kasi kapag wala, makakaranas sila ng irrecoverable na kawalan. Ibig sabihin, hindi na makikita yung kaluluwa ng isang tao kapag tayo ay nahulog mula sa mga kamay ng Diyos. Amen po ba? At bakit ka mahulog? It's because of your pagsuhay. Hindi ka sumusunod, may napakinggan ka, hindi mo sinasabuhay. Marami kasi sa atin, ang tao, lahat ng tao, ang pananaw nila, madaling sabihin, pero sabi nila, mahirap gawin, totoo yun. Pero dapat, kapag mayroon kang napakinggan, dapat sumunod ka na. Kasi doon pa lang sa pakikinig, isa ng puntos mo sa Panginoon, sumusunod ka. Amen? Hello? Kaya kapag sa mga mahal mo sa buhay, mga matitigas ang ulo, ay hindi dapat yan sinasama doon sa na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi hindi ka naman nasunod. Amen po ba? Kahit na sa ating pamilya. Kung naalala natin si Jesus Christ, di ba? Habang si Jesus Christ ay nagpapaalala sa kanyang mga alagad, ang daming mga tao. Nung panahon na yun, yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang pamilya, nandun sa labas. Sabi ng kanyang mga alagad, Guro, teka muna, tigil mo muna yung pagtuturo mo kasi yung nanay mo, yung kapatid mo nasa labas. 'Di ba tayo kalimitan gayon yung mga senaryo na normal sa buhay natin. Ay nandiyan yung kapatid mo nasa labas, papasukin mo. 'Di ba ganun tayo? Ay nandiyan yung biyenan mo, papasukin mo. Kahit na lasinggo, mananinigarilyo. Pero sabi ni Jesus Christ, teka, hindi ko sila kapamilya. Hindi ko sila kapatid. Dahil ang kapatid ko, tandaan nyo, ang kapatid ko, ayun lamang na nakikinig at sumusunod sa akin. Amen? Kaya dapat ngayon, maliwanag na kapag bukas ang pananaw natin ng spiritual, dapat maliwanag sa atin yung bawat sitwasyon ng buhay natin, hindi lang paglabas dito sa loob ng simbahan, kundi hanggang sa pamilya natin. Amen po ba? Kapag mayroon kayong mga kapamilya na sumusuhay, hindi nasunod, kahit asawa pa yan, hindi mo yan kapamilya sa Panginoon. Kasi hindi naman siya nasunod eh. Magiging kapamilya mo lamang yan kapag kapag sinasamahan ka, tinatapatan yung pananampalataya mo. Amen? Hello? Pero kapag siya ay persecutor, taga-usig mo, hindi mo yan kapamilya. Bakit? Ang mga persecutor o mga taga-usig, sino ang kapamilya? Si Lucy. Nakaka-relate ba kayo? Tandaan nyo, kayo na mga matatag ang pananampalataya, kapag may nang-usig sa inyo sa pamilya nyo, hindi nyo yung kapamilya. Kapamilya yan ni Lucifer. Amen po? Yun talagang katotohanan eh. Kasi kung kapamilya mo yan, sasabayan ang pananampalataya mo, lalakad kayo sa katwiran kasama ang Diyos at ang resulta, ang buhay nyo ay pinagpapalang lubos. Amen po ba? Tingnan natin, sa pamilya kapag may sumusuhay, may consequence, wala? Mayroon. Amen po ba? Nakaka-relate ba tayo doon? Praise the Lord. Hallelujah. So, sabi nga,
hindi na natin mababawi pa ang pagkawala ng ating mga kaluluwa. Hindi na yan maibabalik pa kapag yan ay hindi natin inayos ngayon pa lang. Kaya habang mayroon kayong napapakinggan na salita ng Diyos o tinig ng Diyos, ayusin na ninyo ang buhay niyo nang sa ganun. Hindi kayo makaranas ng walang hanggang kawalan. Walang hanggang pagkawala. Amen? Akala natin literal lang yung minsan sinasabi ng mga LGUs, yung mga nasa pamahalaan, ako, malaki ang damage ng lugar na yun dahil sinalanta ng bagyo. Sa atin, sa mga pamilya natin, sa mga sumusuhay, talo pa ang sinalanta ng bagyo kapag ang kaluluwa mo, pinabayaan mo. Amen po ba? Praise God. So sabi nga sa Matthew 16:25, sabi nasa natin sa talata, sa verse, sa chapter na yun, sabi dito, sapagkat ang sinumang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Kaya, tingnan natin ngayon kung gaano kahalaga yung pagtuturo. So, sabi dito, what is the cost of discipleship? Yan. So, kasi, hindi na ninyo masasabi na kung wala kasing nagturo, wala kasing nagpapaalala. Ngayon nyo makikita, mapagtanto kung gaano kahalaga pinapaniklod namin. Magpaturo kayo nang sa ganun, hindi kayo mapahamak. It's because many are perished because of lack of knowledge. Maraming napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Kaya nga, tingnan natin ngayon kung gaano kahalaga ang pagtuturo sa atin. Amen po ba? Sabi dito sa 16:25, di ba? Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Di ba kalimitan sa atin, kung may nagturo sa akin, di sana hindi na ko napahamak. Amen? So hindi na po natin masisisi si pastor o mga leader nyo sa Bible studies because nandyan buhay na buhay ang pagtuturo natin. We are alive in discipling. We are alive in equipping. Hinahanda kayo nang sa ganun. Malaman nyo kahit ganito lang yung buhay natin, hindi man tayo mayaman sa literal, maging mayaman tayo kay Kristo. Amen po ba? Hello. So sabi nga, si Jesus states that saving our own lives leads to losing them. So sabi ni Jesus, sa pagtuturo ni Jesus Christ, kapag lagi nating iniisip na iligtas yung ating mga sarili, mga buhay, mas lalo tayong mawawalan. Amen po ba? Ang pagsagip sa sarili nating buhay ay humahantong sa pagkawala nito. Amen. So true life requires denying self in following Him. So, lagi nito ating tatandaan ay nangangailangan ng paglimot sa sarili at pagsunod mo yung sarili mo. Ibig sabihin, lahat ng bagay na hindi nakaugnay sa pagsunod natin sa yun yung sinasabi ni Lord na you must deny your sarili mo. Mayroong kang ano ba yung sakit na yun na nakakalimot? Alzheimer. Tanungin mo, katabi mo, may Alzheimer ka ba? Kasi ang pagkakalam ko, kapag ang isang tao nagkakaroon ng Alzheimer, ito yung mga papunta na doon sa pagiging senior. Amen ba? So, dapat yung paglimot na sinasabi ni Jesus Christ, yung itwist natin yung buhay natin. Kung yung buhay mo, ayaw mo, hindi ka sumusunod, ngayon, sumunod ka na. Amen po ba? Kalimutan mo na yung dati mong pagkatao. Kalimutan mo na yung dati mong buhay na dati ikaw'y naninigarilyo. Ngayon dapat wag ka nang manigarilyo. Bakit? Magdadala yan sa'yo sa pagkawala ng kaluluwa mo. Gising? Akala nyo, simple lang Ang paninigarilyo, dapat iniiwan yan. Pinapalitan niya ng pagsunod. Yung paninigarilyo, kaysa bibili ka ng isang sigarilyo, bumili ka ng isang balot na snow beer. Amen? Hello? Lagi nating tatandaan, lahat ng bagay na ginagawa natin na hindi nakaugnay sa Panginoon, yan ay dapat nating palitan. Yan natin ay dapat kalimutan.
Amen. Kaya pag sinabi ni Jesus Christ, you must deny yourself, Joey. Kalimutan mo ang sarili mo, Joey. Yung luma mong buhay, ilagay mo at ilipat mo sa buhay na binago ni Kristo. Do not be offended. The Holy Spirit is talking to us right now. Baka sabihin nyo, kalimutan ko na pati tsinelas ko. No. Yung buhay mo na dati mong ginagawa, limutin mo na. I-deny mo na yon sa buhay mo. Kapag nakakaramdam ka na para bang gusto mo nga, alam ba, ano ba yung pakiramdam ng gustong manigarilyo? Parang yung may saliva. Diba? Pag nakakadama ka, ay parang tutulo na. Sabihin mo sa sarili mo. Diba? Inalis na kita, kinalimutan na kita. Bakit ka pa bumabalik sa akin? Lumayas ka! In Jesus' name. Dapat mayroon tayong disiplina. Amen. Lagi yung tatandaan, lahat ng bagay na ginagawa natin, na sa tingin natin pagsuhay sa harapan ng Diyos, iyan ay ipapahamak ng iyong kaluluwa. Amen po ba? May natutunan po ba tayo doon? Ang tunay na buhay ay nangangailangan ng pagtatwa sa sarili at pagsunod sa Kanya. Amen? So dito nakabase yung pagtuturo ng ating Panginoon. Sabi sa 16:24, di ba? Where He called His disciples and says, talikuran ang sariling kagustuhan at unahin ang kalooban ng Diyos. It's a matter of decisioning. Amen? So, wala na kayong rason. Kaya nga, tingnan nyo ngayon kung gaano kahalaga ang pagtuturo. Minsan, ayaw nyo naman kasing magpaturo. Tinuturuan na kayo ng tama, sumusuhay pa kayo. Amen? Evaluate natin how the cost of discipleship sa buhay natin. Gaano ba kahalaga yung pagtuturo sa atin? Amen? Darating ang panahon, wala nang magtuturo sa iyo, bahala ka. Kung gusto mo na ang bunga ng ginagawa mo ay papunta sa Panginoon, sumunod ka. Pero kung ayaw mo na sumunod sa Panginoon, sundin mo ang sarili mo. Amen po? Sundin mo yung sarili mo. Then, the eternal perspective, ano ba ito? Yung walang hanggang pananaw, we must believe today for eternity. Ngayon pa lang, ipamuhay natin ang tamang buhay para sa ating buhay na walang hanggan. Amen po ba? Investing our time and energy into treasures that do not perish or rust. So sabi nga, ang oras natin, invest natin, yung ating lakas, invest natin doon sa mga bagay na hindi napaparam at hindi kumukupas. Amen po ba? Ano bang mapapala mo kapag nag-invest ka ng kayamanan mo sa paninigarilyo? Ang kalabasan mo yan, pati kuko mo sa paa, kalbo, putol, kanser. Amen po ba? Pero kapag iyan ay tinalikuran mo, iniwan mo, magdadala yan sa'yo sa buhay na walang hanggan. Wala ka pang sakit at karamdaman. Haharap ka sa Panginoon, buong-buo yung pinahiram sa iyong buhay. Amen? May buhok, may tenga, may mata, may bibig, may kamay, may paa. Amen po ba? Hello? Kaya sabi nga, kung mag-i-invest daw tayo ng ating oras at ating lakas, wag natin niyang ibigay o invest doon sa mga kumukupas at napaparam. Amen. Ang paglaban ng ating panahon at lakas sa mga kayamanang hindi nasisira o kinakalawang man. So wag nating ilaan yung ating panahon, maging yung ating lakas doon sa mga bagay na nasisira o kinakalawang. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanang sa langit. Dooy walang naninirang tanga or insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Amen po?
So ano ang panawagan ngayon sa atin ng Panginoon? We must examine ourselves. Evaluate natin yung ating mga sarili. We must evaluate where we are overspending our time, energy, and resources. Are we chasing the temporary or investing in the eternal things? Yan. Sabi ng Panginoon, evaluate natin yung ating mga buhay. Saan ba natin ginugugol yung oras, yung lakas, yung mga resources natin? Ginugugol ba natin ito sa pangsamantalang bagay o doon sa pangwalang hanggan? Yan ang tanong sa atin ngayon ng Panginoon. Ngayon, ito naman ang iiwan ko sa inyong tanong. What are we living for? Para ano ba tayo nabubuhay? Para kanino ba tayo nabubuhay? Para saan ba yung mga ginagawa natin ngayon? Evaluate natin ngayon ang Panginoon. Let's surrender our life to our Lord Jesus Christ, who willingly paid the ultimate price to redeem our soul. Kung mayroon kayong pagbibigyan ng buhay nyo, ng lakas nyo, ng resources nyo, bigay nyo sa Panginoon. Dahil willing siya na bayaran niya lahat yung kaluluwa mo. Hindi ka lang mapahamak. Father God in heaven, thank you for all the things you have done for us. Napakabuti mo nga, Panginoon. Wala kang katulad. Lobin mo na sa oras na ito, lahat kami ay ginising mo. Lahat kami ay nagising, yung aming ulirat, yung aming paningin, yung aming pandinig, yung puso namin higit sa lahat, Lord. Na makita namin, ma-evaluate namin gaano kahalaga ang pagtuturo mo sa amin at kung gaano kahalaga yung mga ginagamit mong tao para sa amin, huwag lamang makapahamak yung aming mga kaluluwa. Salamat po, Diyos, sa oras na ito. Ang lahat na lakas ay patuloy naming ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.